10 mga hindi mahalagang bagay ngunit ginagastusan ng mga mayayaman. Welcome sa Arvin Polo TV. Para sa maraming tao, ang mabuhay ng simple at natutugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ay isa ng malaking bagay. Sa panahon natin ngayon na laganap ang kahirapan, ay marami pa ring mga mayayaman ang nagagawang gumastos ng malaking halaga para sa mga bagay na hindi naman mahalaga. At ito ay itinuturing ng marami bilang pagsasayang ng pera. At sa video ngang ito, ay pag-uusapan natin ang 10 mga hindi naman importanteng bagay ngunit ginagastusan ng mga mayayaman. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Customized yachts. Ang pagbili ng mga customized yachts ay isa sa mga paboritong luho ng mga bilyonaryo, pero madalas din itong ituring na walang kabuluhan. Ang mga yate na ito ay hindi simpleng bangka, ito ay mga mamahaling sasakyang pandagat na puno ng mga facilities tulad ng swimming pool, helipad, sinehan at gym. Ginagawa ang bawat yate ayon sa gusto ng may-ari, mula sa disenyo hanggang sa mga gamit sa loob. Bagamat napakagara ng mga yate na ito, kadalasan ay bihira lang silang gamitin. Napakamahal ang pagpapanatili ng isang yate. Ito ay sapagkat kailangan ng malaking pera para sa crew, gasolina at mga regular na pagkumpuni. At kahit na hindi ginagamit ang yate, ay patuloy pa rin itong gastusan ng pera. Karamihan sa mga yate na ito ay ginagamit lamang sa mga bakasyon o kaya naman ay mga espesyal na okasyon, kung kaya't ang ilan sa mga ito ay nakatambak lang sila sa mga marina. Samantala para sa maraming tao, ang pagkakaroon ng customized yacht ay simbolo ng sobrang kayamanan na tila wala namang saysay. Habang marami ang nagugutom at walang matirhan, ang paggastos ng bilyon-bilyong halaga para sa isang yate na bihirang gamitin ay parang pagpapakita ng kawalan ng pakialam sa mga tunay na problema ng lipunan. Para sa mga mayayaman, maaaring ang mga yate na ito ay simbolo ng tagumpay, pero para sa iba, ito ay isang halimbawa ng labis na paggastos na wala namang tunay na halaga. Sa kabuuan, ang mga customized yachts ay nagpapakita ng labis na kayamanan na, kahit maganda at marangya, ay walang tunay na saysay sa pang-araw-araw na buhay ng karaniwang tao. Ipinapakita nito kung gaano kalayo ang buhay ng mga bilyonaryo sa reality ng mas nakararami, at nagpapaalala na ang tunay na kasiyahan at kabuluhan sa buhay ay hindi mabibili ng pera, lalo na kung ito ay ginugugol sa mga bagay na hindi naman talagang kailangan. Number 2. Private islands. Ang mga private islands ay isa sa mga bagay na madalas binibili ng mga bilyonaryo, ngunit para sa marami, ito ay itinuturing na walang silbi. Bagaman ito ay simbolo ng kayamanan at kapangyarihan, hindi talaga ito praktikal at bihirang magamit. Ang pagbili ng isang pribadong isla ay hindi lamang tungkol sa pagbabayad ng malaking halaga ng pera para sa lupa. Kailangan din ng napakalaking gastusin para magawa itong tirahan o lugar na mapapakinabangan. Kadalasan ang mga isla ay wala pang mga pangunahing facilities tulad ng bahay, kuryente at tubig. Kung kaya't ang mga bilyonaryo ay kailangang magpatayo ng lahat ng ito na napakamahal dahil sa kalayuan ng mga isla sa mainland. Bukod sa mga gastusin, ang pagkakaroon ng pribadong isla ay nangangailangan din ng regular na pag-aalaga at seguridad. Kailangan itong panatilihing ligtas at maayos na dagdag na gastusin at abala sa may-ari. Madalas, ang mga may-ari ay bihira lamang makadalaw o makagamit ng kanilang isla, kung kaya't ito ay nagiging bakanteng lupa na walang silbi. Samantala, ang mga pribadong isla ay madalas na tinitingnan bilang isang simbolo ng labis na paggastos sa isang bagay na hindi naman mahalaga. Para sa ilang tao, ito ay isang paraan upang ipakita ang kanilang kayamanan. Ngunit para sa karamihan, ito ay isang halimbawa ng hindi tamang paggamit ng yaman, lalo na kung isasaalang-alang ang mga seryosong problema sa mundo tulad ng kahirapan. Gayun din, ang mga pribadong isla ay limitado rin ang gamit. Kahit na maganda at tahimik ang mga ito, kadalasan ay nagiging bakanteng lupa lamang na hindi nagagamit. Hindi ito nagiging permanenteng tirahan o lugar na pinagkakakitaan. Sa ilang pagkakataon ay nagdudulot pa ito ng mga legal problems, lalo na kung ang isla ay nasa mga lugar na may pinagtatalunang teritoryo o may mga batas na nagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan. Sa kabuuan, ang mga private islands ay isang halimbawa ng labis na paggastos ng mga bilyonaryo. Ipinapakita nito kung paano nagagamit ang sobrang yaman sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga para sa pang-araw-araw na buhay. Kahit na ito ay kaakit-akit, ang mga pribadong isla ay nananatili bilang isang bagay na kontrobersyal para sa marami.
lalo na sa harap ng mga tunay na pangangailangan at problema sa mundo. Number 3. Golden toilets. Ang mga bilyonaryo ay kilala sa paggastos ng malaking pera sa mga bagay na kakaiba at hindi karaniwang binibili ng karamihan. Isang halimbawa nito ay ang pagbili ng gintong inidoro o golden toilet. Ang mga inidorong ito ay naging simbolo ng labis na kayamanan at marangyang pamumuhay ng mga mayayaman. Bagaman ito ay isang simpleng gamit sa banyo, ang pagkakaroon ng gintong inidoro ay nagpapakita ng labis na pag-aaksaya ng pera na tila walang kabuluhan para sa karamihan. Ang gintong inidoro ay maaaring gawa sa pure gold o kaya naman ay pinahiran lamang ng ginto para magmukhang mas marangya. Maraming bilyonaryo ang handang gumastos ng daan-daang libong dolyar at minsan ay milyon para lamang magkaroon ng ganitong uri ng inidoro. Halimbawa, ang artist na si Mauricio Cattelan ay lumikha ng isang 18 karat na gintong inidoro na tinawag na America. Ang inidorong ito ay ipinakita sa Solomon R. Guggenheim Museum sa New York at naging kontrobersyal dahil sa sobrang halaga at hindi karaniwang gamit nito. Para sa marami, ang paggamit ng gintong inidoro ay isang pagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa mas malalim na pag-unawa, ito ay isang halimbawa ng walang kwentang luho na isang bagay na napakamahal. Ipinapakita nito na ang mga bilyonaryo ay kayang gawing marangya ang kahit na ang pinakapayak na bagay tulad ng inidoro. Kahit na ito ay functional, hindi ito talagang nagpapabuti sa pamumuhay ng gumagamit nito dahil ito ay simpleng simbolo lamang ng estado at yaman. Maraming nagsasabi na ang ganitong uri ng paggastos ay nagpapakita ng malalim na agwat sa pagitan ng buhay ng mga bilyonaryo at ng karaniwang tao. At sa kabila ng mga seryosong problema tulad ng kahirapan, gutom at kawalan ng tirahan, ang paggastos ng milyon-milyon para sa isang inidoro ay nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa tunay na mga isyu ng lipunan. Ang perang ginastos para sa mga gintong inidoro ay mas makabuluhan sana kung ito ay ginamit sa pagtulong sa mga nangangailangan, tulad ng pagtatayo ng mga paaralan o ospital. Sa kabuuan, ang gintong inidoro ay isang malinaw na halimbawa ng mga bagay na walang silbi, ngunit pinag-aaksayahan ng pera ng mga bilyonaryo. Number 4. Luxury Cars Collections. Ang koleksyon ng mga luxury cars ay isang malinaw na simbolo ng yaman at kapangyarihan sa modernong mundo. Para sa marami, ang mga mamahaling kotse na ito ay hindi lang basta sasakyan, kundi isang paraan para ipakita ang kanilang mataas na estado sa buhay. Ngunit para sa iba, ang pagbili ng ganitong mga sasakyan ay itinuturing na isang walang kabuluhang bagay, lalo na kung isasaalang-alang ang tunay na pangangailangan ng tao. Ang mga luxury cars ay kadalasang gawa ng mga kilalang brand tulad ng Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini at Bugatti. Ang bawat isa sa mga sasakyang ito ay dinisenyo at ginawa gamit ang pinakamataas na quality ng materials at technology. Ang bawat detalye ng mga kotse na ito ay maingat na pinag-isipan upang maging mas maganda at kakaiba kumpara sa karaniwang mga sasakyan. Ngunit kahit na maganda at advanced ang mga ito, ay marami naman ang naniniwala na ang pagkolekta ng ganitong uri ng mga kotse ay isang labis na luho na walang tunay na practical value. Isa sa mga pangunahing criticism laban sa pagkolekta ng luxury cars ay ang napakalaking halaga ng pera na ginagastos dito. Sa halip na gamitin ang kanilang yaman sa mga bagay na makakatulong sa maraming tao, ang ibang mayayaman ay mas pinipili na gumastos ng milyon-milyong piso para sa mga sasakyang bihira nilang gamitin. Maraming collectors ang nag-iimbak lamang ng kanilang mga luxury cars sa mga private garage o museum at bihira itong gamitin upang maiwasan ang pagkasira o pagbaba ng halaga nito. Sa ganitong sitwasyon, ang mga luxury cars ay parang alahas lamang, maganda sa paningin, pero walang tunay na silbi maliban sa pagpapakita ng kayamanan. Bukod pa sa napakamahal na presyo ng mga luxury cars, ang mga ito ay nangangailangan din ng masusing pag-aalaga at maintenance. Ang mga piyesa at serbisyong kailangan para sa mga luxury cars ay mas mahal kumpara sa karaniwang mga sasakyan. Kailangan din ang mga specialist para panatilihing maayos ang kanilang kondisyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang halaga ng mga luxury cars ay maaaring mabilis na bumaba, lalo na kung ang mga ito ay hindi limited edition o hindi na ipinagpapatuloy ang produksyon. Number 5. Mansions around the world. Ang mga mansyon ay matagal ng simbolo ng yaman at kapangyarihan sa buong mundo. Hindi lang ito basta tirahan,
Ito rin ay tanda ng marangyang pamumuhay. Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga maharlika at mayayaman sa Europe ay nagmamay-ari ng malalaking bahay o palasyo. At hanggang ngayon, ang pagkakaroon ng mansion ay itinuturing na tanda ng tagumpay at karangyaan. Nag-iiba ang disenyo ng mga mansyon depende sa kinatatayuan nito. Sa Europe, ang mga mansion ay kadalasang itinayo sa Georgian, Victorian o Baroque styles. Karaniwang napapaligiran ang mga ito ng malalawak na gardens at parks. Sa United States naman ay mas moderno ang disenyo ng mga mansion na may malalaking bintana. Kilala ang mga mansion sa Beverly Hills dahil sa kanilang glamour at mga amenities tulad ng infinity pools at home theaters. Samantala, sa Asia, tulad ng sa China, Japan at India, ay may kakaibang style ang mga mansion na hango sa traditional architecture. Sa China, ang mga mansion ay madalas may malalaking courtyard at tradisyonal na disenyo. Sa Japan, ang mga mansion ay may zen gardens at tea houses na nagpapakita ng simpleng disenyo. Samantala, sa India, kilala ang mga mansion sa kanilang detailed decorations at marble pillar. Gayun din ang halaga ng mga mansion ay depende sa location at mga facilities. Sa mga lugar tulad ng New York, London at Paris, ang mga mansion ay maaaring umabot ng millions of dollars dahil sa mahal na presyo ng lupa at exclusive location. Sa ibang bansa tulad ng Brazil at South Africa, ang mga mansyon ay kadalasang matatagpuan sa mga gated communities. Karagdagan pa rito, ang mga mansyon ay karaniwang puno ng mga modernong kagamitan at mga luho. Kabilang dito ang mga automated system para sa ilaw, temperature at seguridad. Mayroon ding mga luxury features tulad ng wine cellars, indoor pools at personal spas. Madalas gumagastos ang mga may-ari ng malaking halaga para gawing mas maganda at komportable ang kanilang mansyon. Number 6. Personal Security Armies. Ang konsepto ng mga personal security armies ng mga bilyonaryo ay madalas na binabatikos bilang isang halimbawa ng sobrang paggastos sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Marami ang naniniwala na ang mga bilyonaryo ay naglalaan ng napakalaking halaga ng pera sa mga bagay na hindi mahalaga sa halip na gamitin ang kanilang yaman upang makatulong sa iba. Isang konkretong halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng isang malaking grupo ng mga guwardya na ang pangunahing tungkulin ay protektahan ang bilyonaryo at ang kanyang pamilya. Karaniwan, ang mga bilyonaryo ay may mga personal guards na binubuo ng mga dating sundalo o pulis. Ang mga guwardya na ito ay sinanay para harapin ang iba't ibang uri ng banta na maaaring dumating. Sila ay may mga armas, bulletproof na sasakyan at mga makabagong surveillance systems upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang amo. Upang mapanatili ang kanilang kahandaan, ang mga guwardya na ito ay sumasailalim sa regular na pagsasanay. Subalit, may mga nagsasabi na sobra-sobra ang ginagastos ng mga bilyonaryo para sa kanilang seguridad. Maraming nagtatanong kung talagang kailangan nila ang ganito kalaking proteksyon o kung ito ay isa lamang paraan upang ipakita ang kanilang yaman at kapangyarihan. Imbes na ilaan ang kanilang pera sa expensive security, ay bakit hindi ito gamitin para sa mga proyekto na makakatulong sa mas nakararaming tao, lalo na sa mga mahihirap? Samantala, maraming bilyonaryo ang nagsasabi tungkol sa pangangailangan nila para sa mataas na antas ng seguridad dahil sa mga potensyal na banta sa kanilang buhay. Habang lumalaki ang kanilang kayamanan, ay tumataas din ang chance na sila ay maging target ng mga criminals o ng mga taong may masamang intensyon. Ngunit, kahit may dahilan para sa kanilang pangangailangan ng seguridad, ang pagkakaroon ng isang personal security armies ay kadalasang nagiging simbolo ng hindi pantay na yaman at kapangyarihan. Bukod pa dito, ang pagkakaroon ng personal security armies ay nagpapakita rin ng pagkakaiba sa pagitan ng mga mayayaman at ng karaniwang tao. Habang ang mga bilyonaryo ay may kakayahan na magtayo ng kanilang sariling hukbo para protektahan ang kanilang sarili, ang mga ordinaryong mamamayan ay walang ganitong proteksyon. Ito rin ay isang malinaw na halimbawa ng isang lipunang hindi patas kung saan ang ilan ay overprotected habang ang karamihan ay walang sapat na seguridad. Number 7. World-class vineyards. Ang mga world-class vineyards o mga kilalang ubasan sa buong mundo ay madalas na itinuturing na walang saysay na pinagkakagastusan ng mga bilyonaryo. Para sa marami, ang pagmamay-ari ng isang ubasan ay simbolo ng marangyang pamumuhay at kayamanan. Ngunit kapag tiningnan ng mabuti, ay makikita
na ang pagmamayari ng isang ubasan ay maaaring hindi practical at bihirang magbigay ng significant return para sa kanilang pera, lalo na sa mga bilyonaryo na may napakaraming kayamanan. Samantala, ang pagmamayari ng isang ubasan ay hindi simpleng bagay. Kailangan nito ng oras, kaalaman at dedikasyon. Hindi ito isang ari-arian na mabibili lang at pababayaan na. Kadalasan, ang mga bilyonaryo ay abala sa kanilang mga negosyo at wala silang oras para personal na alagaan ang ubasan. Dahil dito, kailangan nilang kumuha ng mga eksperto para patakbuhin ito na nagiging dagdag na gastos. Para sa mga bilyonaryo na hindi talaga interesado sa paggawa ng alak, kundi nais lang ipakita ang kanilang yaman, ang ganitong gastos ay nagiging useless. Gayon din naman, ang pagpapanatili ng isang world-class vineyard ay napakamahal. Bukod sa mga regular na gastos, ay may mga hindi inaasahang problema tulad ng masamang panahon o peste na maaaring makasira sa ani. Kadalasan, ang mga gastusing ito ay hindi nababawi bilang kita, lalo na kung ang ubasan ay hindi ginagamit bilang tunay na negosyo. Dagdag pa rito, ang isa pang mahalagang bagay ay ang lokasyon ng ubasan. Ang mga world-class vineyards ay karaniwang matatagpuan sa mga lugar na may tamang klima at lupa, tulad ng Napa Valley sa California, Bordeaux sa France o Tuscany sa Italy. Ang lupa sa mga lugar na ito ay napakamahal at may mga karagdagang gastusin tulad ng buwis at pagpapanatili ng ari-arian. Para sa isang bilyonaryo, ang pagbili ng ganitong uri ng ari-arian ay maaaring ituring na investment, ngunit sa karamihan ng mga kaso ay nagiging useless na gastos ito dahil sa mataas na halaga. Number 8. Designer clothing and accessories. Ang mga designer clothing at accessories ay mga bagay na kilala dahil sa kanilang mamahaling presyo at sikat na brand. Para sa karamihan, ang mga ito ay tanda ng yaman at mataas na estado sa lipunan. Pero kung titingnan mula sa perspective ng mga bilyonaryo, ang pagbili ng ganitong mga bagay ay madalas na nakikita bilang useless na paggastos. Maraming nagsasabi na ang paggastos ng napakalaking halaga para sa mga damit at accessories ay isang halimbawa ng pag-aaksaya ng pera na walang tunay na pakinabang. Kaugnay nito, ang mga damit at accessories na ito ay sobrang mahal dahil sa exclusive designs at kilalang pangalan. Ngunit kung tutuusin, ay pareho lang ang gamit nila sa mga mas abot-kaya na mga alternatives. Halimbawa, ang isang t-shirt mula sa isang luxury brand ay maaaring nagkakahalaga ng libo-libong piso, pero ang silbi nito ay katulad lang ng isang mas murang t-shirt. Para sa mga bilyonaryo, ang pagbili ng ganitong mga bagay ay isang paraan ng pagpapakita ng kanilang kayamanan. Pero sa totoo lang, ay maraming tao ang naniniwala na ito ay isang walang kabuluhang paggastos dahil hindi naman ito tunay na pinapaganda ang buhay ng mga bumibili. Gayon din naman ang mga designer clothing at accessories ay kadalasang itinuturing na status symbol o tanda ng tagumpay at mataas na posisyon sa lipunan. Para sa mga bilyonaryo, ang pagkakaroon ng mga mamahaling bagay na ito ay isang paraan para ipakita ang kanilang tagumpay. Ang paggastos ng malaking halaga para sa mga bagay na ang tanging layunin ay magpakitang gilas ay madalas na itinuturing na walang kabuluhan. Bagamat mahal ang mga ito, ay hindi naman ito nagbibigay ng tunay na kaligayahan o kasiyahan. Bukod pa dito, sinasabi rin ng iba na ang pagbili ng napakamahal na damit at accessories ay isang uri ng pag-aaksaya ng yaman, lalo na kung isa sa alang-alang ang mga tao na nangangailangan. Sa harap ng mga problema tulad ng kahirapan, ang paggastos ng milyon-milyon sa ganitong mga bagay ay maaring ituring na walang halaga at hindi makatao. Sa halip na gamitin ang kanilang pera para makatulong sa iba, ang mga bilyonaryo na bumibili ng mga luxury items ay madalas na nakikita bilang walang pakialam sa mga tunay na problema ng lipunan. Number 9. Excessive gambling. Ang labis na pagsusugal ay isang hindi magandang paraan ng paggastos ng pera ng ilang bilyonaryo. Bagamat maaaring tignan ito bilang bahagi ng kanilang pamumuhay, ang mga negatibong epekto ng sobrang pagsusugal ay madalas na mas matindi kaysa sa anumang kasiyahan na naidudulot nito. Para sa mga bilyonaryo, ang pagsusugal, lalo na sa mga kasino, ay isang libangan na madaling ma-access. Dahil sa dami ng kanilang pera, ang pagtaya ng malalaking halaga ay tila isang simpleng laro lamang. Ngunit hindi tulad ng karamihan, ang kanilang pagkatalo ay hindi lang basta pagkawala ng pera dahil maaari itong magdulot ng masamang epekto sa kanilang pangalan, relasyon at maging sa kanilang mental health.
Gayon din naman, ang pagsusugal ay kilala rin bilang isang bagay na madaling maging addiction. Kahit na may kakayahan ang ilang bilyonaryo na itago ang kanilang mga personal na problema, ay marami sa kanila ang hindi nakakaligtas sa mata ng publiko at media. Ang kanilang pagkatalo sa pagsusugal ay madalas na nagiging laman ng balita at ang kanilang labis na pagkahilig dito ay nagiging paksa ng chismis at criticisms. Kahit gaano pa kalaki ang kanilang yaman, ang pagkatalo sa pagsusugal ay maaaring sumira sa kanilang reputasyon. Sa bawat pagtaya ay laging may chance na matalo, at para sa mga bilyonaryo, ang pagkatalo ay hindi lamang sa pera, kundi pati na rin sa kanilang dignidad. Bukod pa rito, ang labis na pagsusugal ay maaaring magdulot ng pagkaubos ng yaman, kahit pa para sa mga taong may napakalaking kayamanan. Ang patuloy na pagtaya ng malalaking halaga ay hindi lamang isang maling desisyon, kundi nagpapakita rin ng hindi tamang paggamit ng kanilang pera. Sa halip na gamitin ang kayamanan para sa mga makabuluhang proyekto tulad ng pagtulong sa mga nangangailangan, pagpapaaral o pagsuporta sa mga negosyo na may magandang layunin, ay nauubos ito sa mga useless entertainment. Ang pagsusugal, lalo na kung sobra, ay nagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa perang kanilang pinaghirapan. Ang bilyonaryong naaadik sa pagsusugal ay tila nawawala ang tamang pagtingin sa halaga ng pera. Ang kanilang yaman na dapat sana'y gamitin para sa mabubuting bagay ay nagiging sanhi ng kanilang sariling problema. Ang perang nagugugol sa pagsusugal ay perang maaari sanang nagamit para sa mas makabuluhang bagay. Number 10. High-end custom furniture. Ang high-end custom furniture ay isa sa mga bagay na madalas bilhin ng mga bilyonaryo. Pero marami ang nagsasabi na wala itong tunay na silbi. Ang mga ganitong kasangkapan ay espesyal na dinisenyo at ginawa para lamang sa isang tao, gamit ang mamahaling materials at dinisenyo ng kilalang mga designer. Dahil dito, napakamahal ng presyo nito at hindi ito abot kaya ng karaniwang tao. Para sa mga bilyonaryo, ang pagbili ng high-end custom furniture ay isang paraan para ipakita ang kanilang kayamanan at katayuan sa lipunan. Ang mga ito ay hindi lang basta-basta mga upuan o mesa. Ginagamit ang mga bihirang uri ng kahoy, marble o mamahaling metal sa paggawa nito. Minsan pa nga ay may kasama itong mga kakaibang disenyo o technology na hindi mo makikita sa pangkaraniwang mga kasangkapan. Dahil dito, ang bawat piraso ng furniture na ito ay nagiging parang isang artwork na ipinagmamalaki sa kanilang mga tahanan. Subalit, kahit na maganda at espesyal ang mga ganitong kasangkapan, ay marami ang naniniwala na ito ay hindi naman talaga kailangan. Pero para sa mga bilyonaryo, ang high-end custom furniture ay madalas na hindi nagagamit. Nakatayo lang ito bilang display dahil sa takot na magasgasan o masira. Sa halip na magamit, ay nagiging decorations lamang ito sa kanilang mga mansion. Ngunit para sa maraming tao, ang paggastos ng milyon-milyon para sa isang piraso ng furniture ay isang malaking pag-aaksaya ng pera. Ang perang ginastos dito ay maaaring magamit sa mas makabuluhang bagay tulad ng pagtulong sa mga nangangailangan o pagbibigay sa charity. Pero para sa mga bilyonaryo, ang pagkakaroon ng mga ganitong bagay ay isang paraan para ipakita na kaya nilang bilhin ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng iba.